Hello guys, this is Isa Rivera 23. Now, how to cook bulanglang na gulay. Panoorin nyo ito para malaman nyo kung paano lutuin. In short, watch this video until end. Ito nga pala yung una. Naglagay ako ng konting mantika sa palayok. At dito natin igigisa ang mga ingredients na gagamitin natin. Siyempre, ang mga Pinay ay mahilig sa gisa. Pero konting mantika lamang po. Ayan. Ililagay na po natin ang bawang at sibuyas. Ayan. Igisa po natin ito sa mainit na mantika. Siyempre, isunod natin ang luya. Napakaliit lamang naman po ang ating ingredients na ginagamit. Dahil kunti lamang po itong gulay. Kung marami din ang gagamitin natin. Ayan nga pala ang mga ingredients na ginamit ko. So, kapag nag-brown na yung bawang, sibuyas, luya, konti ay lagay na natin ang sahog na karni. Yung meat po pala ay isang pork. So, napakakukunti din lamang po at in-slice po natin ito ng maliliit. Siyempre, hinugasan natin yung karne. Talagang dapat hugasan ng mabuti para sa ganun ay malinis. Ayan. Gisain po natin at binudburan ko pa ito ng konting asin hanggang sa maging brown ulit ang ating sahog. Kaya hintayin po natin maging brown ng konti at saka po natin ilagay ang ating mga gulay. Ang gulay na makulay at isang masarap na gulay. O diba? Kaya panoorin. Stay tuned lang po kayo dyan dahil ganito ang pagluluto ng bulanglang ng mga Pinay. Pero syempre nakadepende sa sahog na gusto ninyo. Ayan, nilagay ko na nga rin pala ng konting kamatis. Ayan, syempre ang bulanglang pwedeng hindi lagyan ng kamatis, pwede rin lagyan. Kunti lamang naman pong ginamit natin na kamatis. Kasi nga po, ang kamatis, maganda rin po yan at healthy din pong kamatis. Pero ang kamatis ay madaling mapanis kapag ito ay hindi naubos. Kaya, ang kamatis po ay kunti lamang pong ginamit ko. Ayan, so guys, talagang sa itsura pa lang ng ating pagkakagisa ay masarap na. Ayan, sumunod naman ng kamatis bago pala ang tapos na pala mga aking sahog. Ito naman ang mga gulay, okra, sitaw. Siyempre, ilalagay na rin natin ang kalabasa. Ayan, nalagay na pala yung isang kalabasa. Ano guys? So, hintayin po natin. Ayan, pagsabay-sabayin na rin natin ang gulay. Pwede naman pagsabay-sabayin guys dahil mabilis naman ito maluto. At hindi naman natin syempre i-overcook ang ating gulay. Sabi nga nila is ang gulay daw ay lutuin mabuti dahil maraming chemical. No, nakadepende po sa mga pinagbibilhan ninyo kung saan po kayo bumibili. Kung ang gulay ay binili po natin sa mga pinipitas na walang mga fertilizer at sarili mong tanim, ay syempre walang chemical po yun. Ang mga may chemical ay yung mga na-sprayhan at may mga fertilizer. So yan, guys, okra, sitaw, kalabasa. Ayan ang ating mga gulay na makulay at syempre ang kalabasa ay pampalinaw ng mata, ang okra naman ay pampababa ng dugo at ang sitaw naman ay syempre sabi nga nila ang sitaw ay pampahina ng tuhod, o diba? Kasi sitaw, pero no, hindi naman sa ganun guys, gulay pa rin kasi yan. Syempre meron yan vitamins. So, ang gulay natin ay masarap. Ayan, nilagay na rin natin yung hiniwa-hiwa nating ampalaya. Of course, masarap ang ampalaya para sa mga high blood. At sinama na rin natin ang sigarilyas. Ayan, so napakasarap guys ang ating gulay. Lagyan na rin natin ng kaunting tubig para sa ganun ay maluto ang ating gulay. At syempre, habang ito ay hinahalo natin, ilagay na rin natin ang alamang. So, yan guys, napakasarap na yung gulay natin. Nakita nyo guys, napakakunti lamang po. Pero, swak na po yan sa 4 na tao. O, diba? San ka pa? Dito ka na!
kayong aalis dyan, stay tuned kayo dahil hindi pa tapos ang pagkakaluto ng ating gulay. Syempre, lulutuin pa natin hanggang sa lumambot ng konti. Huwag naman nating sobrang malambot kasi di ba nga sabi nga nila ay hindi masarap pag sobrang malambot na yung bang durog na. Kaya guys, ang pagluto lang natin sa gulay ay yung swak lang at sakto lang. Ayan, nilagay na rin natin yung sili haba at talong. Ayan, dami pala natin gulay. Kahit sa konting ingredients lamang po ay napakakukunti. Pero pag niluto mo na ito ay dumadami. Ayan guys. Guys, panoorin nyo lamang po hanggang sa matapos po ito dahil hindi pa po ito luto at pinapalambot pa lamang po. Ayan ang ating mga ingredients. Talagang pag gusto pa ninyong dagdagan, pwede pa. Kasi nakadepende po sa inyong pagluluto. Ang bulang lang naman po ay pwedeng dagdagan ng maraming gulay. Basta ito ay puro bunga. Pag bulang lang na sinasabi ay puro bunga. Bunga ng mga gulay. Iyon po ay nakakapagbigay ng magandang kalusugan sa ating katawan. Ayan, nilagyan ko na rin po ng fresh na alamang. Ayan, kaya yung fresh na alamang is lulutuin natin sa gulay. Iyan po yung pampalasa ng ating gulay. Niluto natin sa alamang. In Tagalog is bagoong alamang ang tawag nila doon sa alamang. Pero syempre sa aming mga Ilocana ay alamang lamang po ang tawag namin dyan. Ika nga nila ay sa Tagalog is bagoong alamang ay kasama na yung bagoong at hindi siya bagoong. Ito ay bagoong alamang. Kaya tinawag na bagoong alamang. Pero sa Ilocano, ika nga nila is Ilocano, alamang lamang po ang tawag namin dyan. Kami po ay isang Ilocana. Ilocanang puro. Agitangay itinaimas ng dinangdang. Kunada garod iti Ilocano ka nagimas iti dinangdang. Diba? Naintindihan nyo ba yun? Ang sabi ko po ay, ika nga po nila ay masarap ang gulay. Yun po ang pagkakasabi ng nagimas tidinengdang. O, diba? Ayan, kumukulo-kulo na guys. Ang sarap-sarap to. Kumukulo-kulo-kulo-kulo. Ang ating gulay malapit ng maluto. Ayan, ituloy natin ulit dahil nga po ay may sumisingit na Jonakis dyan. Ay nako guys, ay pabayaan na natin at isalin natin sa vlog natin ang makulit na Jonakis. Nakikisabay kasi siya guys. Tsaka pasensya na kayo guys ha. Ang aking pagbablog is hindi siya wala tayo sa privacy kasi ang hirap dahil may mga Jonakis tayo. Kahit na magkulong tayo, kukulitin tayo ng mga Jonakis. At this morning ay tulog pang isa sa mga makukulit at ang isa ay gising na. So pinalabas ko muna at tayo ay nagbablog sa ating pagluluto. At dito naman guys, sa aking lugar ay malapit lamang po ang highway sa amin kaya maraming dumadaan na sasakyan. So guys, talagang napakasarap ang aking gulay. Nakikita nyo guys na kumukulo na siya. So hintayin natin hanggang sa maluto at malapit na itong maluto. Ayan, kapag nakita nyo po na medyo ang mga gulay ay medyo lumambot na, yung hindi naman siya todong lumambot, yung sakto lang talaga, as in, just like that, nakikita nyo yung kalabasa ay pwede na, at yung sitaw naman po ay pwede na. So lulutuin lang po natin dyan, na huling nilagay natin ay yung ampalaya. Lutuin po natin ng gusto dahil medyo matigas po yung ampalaya, kaya lutuin po natin siya. Tsaka yung medyo matigas din dyan ay yung talong dahil nga sa huli natin nilagay yung talong at ampalaya. So yan guys, malapit na siyang maluto. Ayan, talagang luto na. Ayan, nakita nyo? Luto na. Nakita nyo, lutong-luto na ang ating mga gulay. Kaya pwede na ito at lagyan na natin ng magic sarap o kaya bitchin. Iyon na ang pagtitimpla natin ng ating gulay para masarap ang ating gulay. So yan guys,
makikita nyo na ang mga gulay ay luto na at yung sabaw niya ay napakapunti lamang po. Hindi naman po siya marami dahil aalsa at ang tubig po niya o sabaw po niya ay kakapit po sa mga gulay habang ito ay niluluto. So yan guys, nakita nyo po, talagang kumukulo-kulo-kulo at ito ay lutong-luto na. So pwede na natin ihaon. Ayan, pwede natin ihaon at pwede na natin ihain na pagkain. Ayan, wow, sarap. Halo-haloin po natin para makita natin luto na ang ating mga gulay. Gulay na makulay. So yummy. Yummy gulay. So sa mga hindi mahilig maggulay dyan, gaya ng sinabi ko, maggulay-gulay din kayo pag may time. This is a healthy food. Healthy food, pero syempre nakadepende sa mga tao, sa mga gusto nilang gulay. May kanya-kanya tayong taste, o diba? Pero sabi ko nga sa inyo ay ang gulay ay healthy. Healthy. Huwag naman palagi para hindi tayo manghina. Charot. Hindi. Gulay talaga is healthy. Healthy food. Maraming binibigay na vitamins. Pero syempre guys, may halo yan na mantika dahil sa pagkakagisa natin. Ika nga nila ay hindi magiging healthy ito kapag may mga halong mga hindi magugustahan. Kaya nakadepende pa rin sa pagluluto yung gulay. Ayan, so guys, luto ng ating gulay. Ayan, nakita nyo pati yung mga ingredients niya. Talaga ang sarap ng gulay natin. Pwede na tayong kumain, sabayan ng kanin. So yan guys, wow, ang sarap ng gulay. Ayan, talagang lutong-luto na yung gulay natin. Wow, ayun o, wow, ayan, lutong-luto na yung gulay natin guys. So yan, sarap. Itsura pa lang ang sarap na, o diba? Lalo pa kaya pag natikman nyo na, o diba? Ang sarap ang gulay na makulay. Ayan. Wow, sarap ng kalabasa. Ang sarap din ng mga okra niya. Oh, tsaka may sigariya, sitaw. Syempre, pati na rin yung ampalaya, talong, at sili haba. Sarap talaga guys. So yan, done cooking. So, luto na ang ating mga gulay. Pwede na tayong kumain. Ready to serve and of course, ready to eat. Thank you for watching. It's Rivera 23 in YouTube channel.